Thank you, Mr. President. And you may proceed when you're ready. A few questions on inciting to sedition. Yes, Your Honor. For the witness, kasi pinapaliwanag mo yung, sinasagot mo yung tanong ni Senate President Win kanina, no? Nasa NBI ka na Cybercrime Division since 2018. Yes, Your Honor. 2018. So, naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas? Yung taga Zambales na nagkaroon ng Facebook post. Yes, sir. Naalala ko po pero hindi ko kami may hawak ng case na yan. Oh, pero Opo. kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba? I-check ko yung record. Hindi po yata ako may hawak Dahil, ng case. well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering 50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he was Yes, sir. the president. Yes, sir. So, That's the news. you remember that? Yes, sir. That's the news. Sir. Oo. Tapos, inaresto siya. Sabi niya, I will give 50 million reward kung sino makapatay sa dating presidente. So, nakita ng inyong division na ito ay inciting to sedition. Tama? Yes, sir. And therefore, sinampahan siya ng anti-cybercrime law. Opo, sir. Meron ding isang kaso, 14 May 2020. Dito naman sa Osamis. Pero palagay ko police investigation ito, no? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then President Duterte. So ito rin, naging kaso ng anti-cybercrime law. Nabalitaan din po namin. Okay. So, dito sa dalawang ito, in other words, to explain inciting to sedition, ang ganitong mga remarks have the tendency precisely to if not attack the government, put it in, mobilize individuals or people to go against government, tama? Yes, sir. So that is what you found in the earlier, in the later case of inciting to sedition that you have recommended for PI Opo, sir. kay Yes, sir. Vice President. Yeah, as a matter of fact, yung isa sa mga heated arguments namin during that time nung ina-analyze namin yung case, nagtanong kami sa sarili namin, if we allow this unaddressed, yung pagganyan na nagbabanta sa buhay ng presidente, pag hinayaan lang natin at yan yung maging norms na ng ating society, kahit sino na lang po pwedeng gawin yon. At alam ho natin magkakagulo pag ganon at walang ang regulation at pagdiho in-strict yan, sasabihin ho ng mga tao, okay naman pala kahit Lalo na ngayon mag-threat dahil ka. sa social media, no? Malaki ang Opo. impluwensya. Pag nakikitang nangyayari ito at hindi natutugunan, Opo, sir. sabi niyo may problema. Thank you. No more.